Pangarap mo, mailarawan ang hinaharap, isipin ang bawat detalye ng tagumpay at pakiramdam na ito ay sapat na. Mga araw, buwan at walang nagbabago. Bakit nangyari ito? Sapagkat ang isang panaginip na walang disiplina ay tulad ng isang matamis na lason, nagbibigay ito ng pakiramdam ng pag-unlad, ngunit paralisado. Pinapainit niya ang puso, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, pinapakalma nito ang pagkabalisa, ngunit hindi pinalakas ang pagkatao. Maaari kang makaramdam ng inspirasyon ng maraming oras, araw o kahit na linggo, ngunit na walang pareho na pamamaraan, hindi ka maaabot kahit saan. Ang mundo ay puno ng mga tao na nais, maaaring, nagplano, ngunit ang tunay na puwersa ay hindi nais, ngunit sa kakayahang kumilos kapag nawawala ang sigasig. Ngayon ay maunawaan natin kung bakit ang mga pangarap ay nagiging mga traps kapag hindi sila napapanatili ng disiplina, at kung paano maiwasan ang kanilang sariling pag-asa na sirain ito. Sapagkat kung hindi mo kontrolado ang iyong sarili, ito ang magiging mismong panaginip na ilibing ka. Nagsisimula ang lahat sa isang ideya. Lumilitaw ito tulad ng isang spark, pag-iilaw ng isang bagay na malalim sa loob mo. Bigla kang naramdaman, akin yan. Gusto ko yun. Nagsisimula itong bumuo ng mga imahe sa isip, ang lasa ng tagumpay, ang damdamin ng pagbabago, pagkilala. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng enerhiya, ngunit narito ang hilaw na katotohanan, ang pangarap ay gasolina lamang. Nang walang isang makina, hindi mo iniiwan ang lugar. At ang makina na ito ay ang disiplina. Ang pangarap ay nagbibigay inspirasyon, ngunit ito ang disiplina na nagbabago ng inspirasyon bilang isang resulta. Kung wala ito, lahat ng mayroon ka ay magagandang pantasya sa iyong ulo. Maaari silang maging masigla, maaari silang lumikha ng ilusyon na ikaw ay sumusulong. Ngunit ito ay tiyak na bitag, sa palagay mo ay nasa daan ka na, kung kailan, sa katunayan, ikaw ay pa rin natutuwa sa ideya, habang ang iba ay naglalakad sa katahimikan, nang walang pag-aalsa, nang walang euforya. Ngunit may mga matatag na hakbang at sa makatuwid ay may totoong pagkakataon. Ang disiplina ay walang kinalaman sa inspirasyon, may kinalaman ito sa pagpapasya. Kumikilos ka hindi dahil handa ka, ngunit dahil kinakailangan, dahil ipinangako mo ang iyong sarili, dahil naiintindihan mo ang gastos ng hindi pag-asa. Ang pangarap ay lumilikha ng pagnanais, ngunit ang disiplina lamang ang bumubuo ng paggalaw. Alamin ang isang matagumpay na tao. Hindi siya palaging nag-udyok, hindi palaging puno ng pananampalataya o enerhiya, ngunit kumilos araw-araw, kahit na mahirap, nakakapagod o tila walang kahulugan. Ito ang mature na postura, upang may angat at gawin, anuman ang mga pangyayari. Sinabi na ni Stoics, huwag kang maghintay, kumilos. Sapagkat ang passive na pag-asa ay ipinagpaliban lamang ang sakit. Ang disiplina, sa kabilang banda, ay humuhubog sa panaginip. Kung wala ito, ang layunin ay nananatili sa larangan ng pantasya. At ang mga pantasya, tulad ng alam natin, ay hindi makatipid ng sinuman. Nagbibigay lamang sila ng mga maikling dosis ng euforya at ginagawa kang umaasa sa ilusyon. Ang isang panaginip na walang disiplina ay tulad ng apoy na walang apoy, maliwanag ngunit ephemeral. Sa una ay sumunog ka sa sigasig, magbahagi ng mga plano sa lahat, isulat ang mga layunin. Pagkatapos ay dumating ang isang malamig na umaga, nang walang kalooban, nang walang inspirasyon. Dito ito malinaw, nais mo ba ang resulta o nais na pakiramdam na espesyal? Karamihan sa mga tao ay gumon sa damdamin. Bilang mga dependents ng kemikal, hinahanap nila ang susunod na dosis ng pagganyak, isang pangungusap, isang video, isang kwento ng tagumpay. Ngunit ang totoong mga pagbabagong anyo ay hindi nangyayari sa alon ng emosyon. Nangyayari ang mga ito kapag naubos ka, nabigo, naubos at tumayo pa at gawin. Hindi inaasahan ni Stoic na darating ang enerhiya. Sumusulong lamang ito dahil alam mo, ang paraan ay hindi tungkol sa pakiramdam ng mabuti, ito ay tungkol sa pagpili. At kung pipiliin mo ang panaginip sa halip na ang pagkilos araw-araw, hindi ka sumusulong, mali ka lang sa magagandang saloobin. Ang ilusyon ng panaginip ay lalong mapanganib dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng paggalaw ng walang tunay na paggalaw. Nabasa mo ang mga libro tungkol sa mga layunin, manood ng mga nagsasalita, makatipid ng mga kote at pakiramdam na may nagawa ka. Ngunit ito ay self-pride. Hindi ka na malapit sa layunin, sinamsam lang niya ang kanyang sarili sa ideya na siya ay nasa tamang track.
Ang mga Stoics ay tinawag na mental na labis na katabaan, maraming kaalaman, maliit na pagkilos, maraming emosyon, zero practice. Ang totoong paglago ay nagsisimula kapag isinasara mo ang mga tab ng browser, kumuha ng isang papel, tukuyin ang isang gawain at simpleng maglaro, nang walang drama, nang walang kabayanihan, nang walang isang paningin. Ito ay ang sistematikong disiplina na nagbibigay ng density sa panaginip na nagbabago ng hangin sa ladrilyo. Habang pinapakain mo ang pagganyak, nabubuhay ka ng kasinungalingan. At ang mas maraming oras ay nananatili sa loob nito, mas masakit ang exit. Ang isang tunay na layunin ay hindi kung ano ang nagbibigay inspirasyon, ngunit kung ano ang nangangailangan ng sakripisyo. Kung sa palagay mo ay magiging madali ang landas, nawala ka. Ang bawat hakbang ay nagkakahalaga ng isang bagay, oras, ginhawa, enerhiya, relasyon. At doon ang isisiplain ay hindi na isang tool at nagiging isang kalasag, pinoprotektahan ka mula sa iyong sarili, mula sa kahinaan, pagpapaliban, pag-aalinlangan. Itinuro ni Stoics na higit na nagdusa tayo sa aming sariling mga inaasahan kaysa sa katotohanan. At totoo ito, hindi ka natatakot sa disiplina, ngunit iwanan ang kaginhawaan ng mga ilusyon. Habang nangangarap, wala itong utang sa sinuman. Ngunit kapag nagsisimula itong kumilos, ang mga responsibilidad, mga pagkakamali, paghahambing, takot ay lumitaw. Kung nais mo ng mga tunay na pagbabago, kailangan mong tanggapin ito, dahil ang isang panaginip na walang disiplina ay isang magandang bilangguan lamang, at ikaw ang bilanggo. Maraming tao ang nagsasabi, hindi ko mapipilit ang aking sarili na magsimula. Ngunit ang katotohanan ay walang kailangang pilitin ito. Hindi ka bata, ito ay isang may sapat na gulang, at ang mga matatanda ay walang isang pindutan ng magic motivation. Mayroon silang pagpipilian. Alam ng Stoics, ang kadakilaan ay nagsisimula sa disiplina, hindi sa emosyon. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses kang naging inspirasyon, mahalaga kung gaano karaming beses itong kumilos. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo, mahalaga kung ano ang pipiliin mo. Dahil habang nabubuhay ka sa pamamagitan ng katatawanan, ito ay hostage sa mga pangyayari. Hindi kinokontrol ang buhay, reaksyon lang sa kanya. Ang disiplina ay hindi tungkol sa kabayanihan, ito ay tungkol sa pagiging matatag. Nakaupo ito upang gumana hindi dahil ang lahat ay perpekto, ngunit dahil ito ang iyong paraan. At kung hindi mo gawin ang unang hakbang, walang gagawin para sa iyo. Ang mapanganib ay ang pakiramdam na ito ay nasa tamang track kapag, sa katunayan, ito ay natigil sa mga panaginip. Usapan mo ang tungkol sa mga plano sa iba, gumuhit ng tagumpay sa isip, pakiramdam na mayroon kang isang pangako sa hinaharap. Ngunit gumugol sila ng mga linggo, buwan, taon at nasa parehong lugar ka pa rin. Alam mo ba kung bakit? Dahil pinalitan nito ang pagkilos ng pantasya. Tulad ng sinabi ng mga taong Stoic, ang pangangarap ng hindi kumikilos ay sarili. Ipinagpapalit mo ang tunay na kilusan para sa pag-asa, pagkatapos ay mabigo, sisihin ang mga pangyayari, nawalan ng pananampalataya, hindi dahil nabigo ito, ngunit dahil hindi pa ito nagsimula. At mas mahaba ang nakukuha nito sa estado na ito, mas mahirap itong iwanan dahil ang kalmado ng ilusyon, habang ang katotohanan ay nangangailangan ng sakit, nangangailangan ng disiplina, nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi sapat na mangarap, kinakailangan na gawin ito. Hindi sapat na magsalita, ito ay kinakailangan upang mabuhay. Nakakainis ang disiplina. Hindi ito nagbibigay ng matinding emosyon, hindi ito mukhang akit sa mga social network. Maaga itong nagising, ulitin ang parehong mga aksyon na nagbibigay ng agarang kasiyahan. Ito ay nagtatrabaho sa mga anino, kung saan walang pumapalakpakan, kung saan ikaw ay iyong sariling motivator at iyong sariling hukom. Ngunit sa monotony na ito na ipinanganak ang tunay na puwersa. Si Stoic ay hindi humingi ng inspirasyon, hiningi na istruktura. At ang istruktura na ito ay gawa sa nakagawiang self-control at malay na pagpipilian. Hindi ka maaaring lumikha ng isang bagay na grand kung hindi mo natutunan na mangibabaw ang iyong sarili. Hindi ito maaaring maging isang tao kung nakatira ka sa liw dahil bawat araw o nagtatayo o sumisira sa iyo. Ang disiplina ay semento. Kung wala ito, lahat ng nais mong bumagsak sa unang balakid, ang unang pagkapagod, ang unang hindi ko gusto. Kung nais mong maging solid, kakailanganin mong maging boring para sa isang habang, upang maging malakas magpakailanman.
Hindi ka magiging isang bagong bersyon ng iyong sarili habang pinapanatili ang parehong gawain. Ang pangarap ay nangangailangan ng isang pinahusay na bersyon ng iyo, mas nakatuon, mas disiplinado, mas determinado. At nangangahulugan ito na ang mga dating gawi ay kailangang mamatay upang ang mga bago ay maipanganak. Ang mga dating gawi ay kailangang mamatay, katamaran, kaguluhan, pagpapaliban. Ang lahat ng ito ay dapat na maiiwan at magkasama ka, sapagkat hindi posible na sa parehong oras ang lumang bersyon ng sarili at ang malakas na taong nais maging. Naunawaan ng mga Stoics na, upang magbago, kinakailangan na talikuran ang isang bahagi ng kanilang sarili. At ang mga scares na iyon, dahil ang mga gawi, maging ang mapanirang, ay ang kanilang kaginhawaan zone. Kumapit ka sa kanila, kahit na pinapatakbo nila ito sa loob. Ngunit kung talagang nais mong lumago, kailangan mong maging walang humpay sa iyong sarili. Hindi sa kahulugan ng parusa, ngunit ng katapatan ng radikal. Kung sinabi mong magigising ka ng 6 oras, bumangon. Kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay, gawin ito. Walang mga dahilan, walang mga pagbubukod. Dahil sa bawat oras na sumusuko ka, pinatay mo ang iyong hinaharap na bersyon, at kasama nito ang iyong pangarap. Ang isang layunin na walang disiplina ay hindi ginagawang mahina dahil hindi ito maabot ito, ngunit dahil patuloy itong nagpapaalala sa iyo kung sino ka, ngunit hindi. At ito ay isang mas malalim na sakit kaysa sa pagkabigo. Ang kabiguan, hindi bababasa, ay patunay na sinubukan mo. Ang ilusyon ng isang layunin ng walang pagkilos ay isang walang butas na butas. Alam mong may kakayahang ito, ngunit hindi ito kumilos. At araw-araw, kapag tumitingin sa salamin, hindi siya nakakakita ng isang tao, nakakakita siya ng pagkakanulo. Isang pagtataksil sa iyong sarili. Hindi papayagan ni Stoic ang luho na ito. Nabuhay siya ng isang simpleng prinsipyo, alinman sa ginagawa mo o ikulong. Walang paggamit ng mga pangako, listahan ng kilunes, Sa grandiose, bumangon ka at magsimula. Sapagkat araw ng pagpapaliban, ang iyong pangarap ay hindi na posibilidad at nagiging paalala ng iyong kahinaan. At ang kahinaan na iyong tiisin ngayon ay makontrol ito bukas. Marami ang naniniwala na ang mahahalagang bagay ay ang magkaroon ng isang malinaw na layunin. Pagkakamali. Ang mahahalagang bagay ay ang magkaroon ng isang malinaw na ritual, sapagkat ito ang mga ritual na nagtatayo ng mga resulta. Hindi paggunita, hindi ang batas ng pang-akit, hindi pagnanasa, ngunit paulit-ulit na mga aksyon, araw-araw. Stoic sculpts buhay mula sa isang sistema. Ang iyong umaga ay hindi nakasalalay sa kalooban. Ang iyong trabaho ay hindi nakasalalay sa inspirasyon. Ang iyong pag-unlad ay hindi nakasalalay sa palakpakan. Ito ang nagbibigay sa iyo ng katatagan, kapag ang panloob na kaguluhan ay pinangungunahan ng panlabas na pagkakasunod-sunod. At ang disiplina, ito ang iyong personal na order. Ito ang iyong kuta. Hindi nito ginagarantiyahan ang isang madaling paraan, ngunit tinitiyak na mayroon kang isang paraan. Kung wala ito, natigil ka sa ikot ng pagsisimula at pagsuko. Sa kanya, magpapatuloy ka lang. At ito ay sa pagpapatuloy na ang lakas ay naninirahan, hindi sa pagsabog ng pagganyak, ngunit sa patuloy na ritmo. Ang iyong tunay na kaaway ay hindi ang kakulangan ng oras, kahit na pagod. Ito ang panloob na tinig na bumubulong, ngayon ay hindi. Hindi ka handa. Subukan mo mamaya. Ang tinig na ito ay isang master ng self-sabotage. Nag-aalaga siya sa pag-aalaga, descend, karapat, dapat ka. Nagsasalita siya tulad ng isang kaibigan, ngunit kumikilos tulad ng isang kaaway. Sasabihin ni Stoic, ang tunay na disiplina ay ang kakayahang patahimikin ang sarili na ito, hindi galit, hindi masira, ngunit itigil lamang ang pakikinig sa kahinaan at sinasabi sa iyong sarili, gawin kahit isang bagay, kahit maliit. Ngunit gawin ito. Sapagkat ang isang kilos, gayon pa man maliit, ay mas malakas kaysa sa pinakamatinding inspirasyon. Ang isang hakbang ay isang suntok sa kaguluhan. Ang isang gawain ay nakumpleto ay isang ladrilyo sa bagong katotohanan nito. At sa tuwing naririnig mo ang tinig na iyon at sumulong, pinatuyo mo ang iyong sariling lakas, nang hindi na pagtanto kung paano ka naging isang tao na nangangarap lamang, ngunit hindi. Ang isa sa mga mapanirang alamat ay ang ideya na kung ang isang bagay ay sa iyo, dapat itong madali. Iniisip ng mga tao, kung mahirap, hindi ito para sa akin. Ngunit alam ng mga taong masungit,
ang kahirapan ay hindi isang tanda na isuko, ito ay isang palatandaan na lumalaki ka. Ang disiplina ay ang paglaban na nagtatayo ng kalamnan. Hindi ka malakas sa ginhawa. Ito ay magiging malakas kapag sumusulong ito sa kabila ng katamaran, pagkapagod, panloob na sabotahe, at pinapanatili ang kurso. Ang isang walang sakit na panaginip ay isang pantasya lamang. Ang isang tunay na layunin ay noo bawat linggo. Gusto mo ba talaga, o tulad ng ideya ng kung ano ang magiging katulad nito? At iyon ay kapag kumilos ka, araw-araw, anuman ang mga pangyayari na sumasagot sa tanong na ito, hindi sa mga salita, ngunit sa mga kilos. Dahil, hindi tulad ng inspirasyon, ang disiplina ay hindi nagsisinungaling. Alin man ito ay umiiral o hindi. At kung mayroon ito, nasa kalahati ka na. Ang panaginip ay ginagawang espesyal sa kanyang ulo. Ginagawang espesyal ang disiplina sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi nakakarinig ng mga dahilan, ang sabi niya. Nagising ka ba ng maaga? Kumikilos ka ba kapag wala kang pagnanasa? Nagtatapos ano ang magsisimula? Kung hindi, hindi nito isasara ang mga pintuan nito para sa kalupitan, ngunit para sa hustisya. Hindi nagreklamo si Stoic na ang mundo ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Hindi siya naghahanap ng pagkilala. Gumagana lamang ito araw-araw dahil naunawaan nito ang isang pangunahing katotohanan. Hindi mo natatanggap ang gusto mo, ngunit kung ano ang nais mong tiisin, magtayo, upang suportahan. At ang isang panaginip na walang disposisyon para sa trabaho ay paglalaro ng isang bata. Ito ay tulad ng paghihintay para sa isang tao na lumitaw at sabihin, karapat, dapat ka, narito ito. Hindi ito mangyayari. Ang mundo ay nagtanong lamang ng isang katanungan, handa ka bang bayaran ang presyo? Kung hindi, huwag tawagan itong isang layunin. Tumawag ng magandang pantasya. Araw-araw ka, lapitan mo ang iyong pangarap o lumayo mula rito. Walang neutral na posisyon. Kahit na ang pahinga ay maaaring maging isang hakbang sa unahan kung ito ay may kamalayan. Ngunit kung mag-aaksaya ka araw-araw, aliwin lamang ang iyong sarili ng mga magagandang kaisipan, tumatakbo ka habang nakangiti ka. Itinuro ng Stoics, huwag hatulan ang isang tao para sa mga salita, ngunit sa pamamagitan ng mga kilos. Ilapat ito sa iyong sarili. Tingnan ang iyong nakagawiang, iyong mga aksyon, iyong mga gawi. Dadalhin ka ba nila kung saan mo nasabing gusto mong pumunta? O abala ka lang na hindi makaramdam ng pagkakasala? Ang disiplina ay hindi mahigpit, ito ay katapatan. Kung hindi mo masusubaybayan ang isang malinaw na linya sa pagitan ng kung paano ka nakatira at kung ano ang gusto mo, nawala ito. Oras upang kumonsulta sa mapa, dahil ang paraan ay umiiral, ngunit walang disiplina, wala ka rito. Huminto siya o umiikot sa mga bilog na nakakumbinsi sa kanyang sarili na siya ay sumusulong. Ang disiplina ay pag-ibig sa pagkilos, pag-ibig para sa iyong sarili, para sa iyong hinaharap, para sa taong maaaring maging. Ang pangarap ay isang imahe. Ang disiplina ay patunay na talagang gusto mo ito, hindi dahil ipinahayag nito ang iyong kagustuhan, ngunit dahil ipinapakita nito ito sa mga kilos. Gumising ka ng 5 ng umaga hindi dahil kailangan mong, ngunit dahil alam mo na kinakailangan ito. Ibinibigay nito ang labis na hindi sa pamamagitan ng pagbabawal, ngunit dahil pipiliin nito ang isang bagay na mas mahalaga. Ang Stoic ay hindi nabubuhay para sa mga pagpapatao ng ibang tao. Siya ang kanyang sariling batas, ang kanyang sariling disiplina. At ito ang pinakamataas na anyo ng kalayaan. Dahil kapag pinangungunahan mo ang iyong sarili, hindi mo na kailangan ang iba upang makabisado ito. Hindi siya alipin sa mga gawi, emosyon o pangyayari. Pag-aari niya ang kanyang patutunguhan. Kung nais mong makarating doon, maging isang taong hindi nangangailangan ng mga paalala. Naglalakad lang ito dahil ito ang iyong paraan. Marami ang hindi sumuko sa kapansanan, ngunit dahil inaasahan nila na madali ito. At kapag lumitaw ang kahirapan, iniisip nila, siguro hindi ito para sa akin. Ngunit ito ang bitag. Ang isang panaginip ay hindi natanto dahil gusto mo ito ng maraming. Totoo ito sapagkat marami kang sinusuportahan, sapagkat nagpapatuloy ito kapag ang iba ay nag-iiwan, sapagkat hindi ito naghahanap ng mga dahilan, sapagkat hindi ito nagrereklamo kapag masakit. Alam ng mga Stoics, ang nais na maging hindi mabagal ay hindi maaaring payagan ang isang pag-iisip ng pagpapahinga.
Ang disiplina ay nagsisimula sa isip. Kapag hindi mo pinapakain ang autocommiseration, huwag magpapakain ng kahinaan, ngunit piliin ang landas ng lakas. At araw-araw, kinukumpirma ang pagpili na ito, hindi sa mga salita o emosyon, ngunit may mga kilos. Kapag hindi ka sumuko, ang buhay ay maglakas, loob na huwag pansinin ito. Kahit na iginagalang niya ang mga nagpumilit kapag inanyayahan ang lahat na sumuko. Ang pinakamalakas na pakiramdam ay hindi lumitaw sa sandaling maabot mo ang layunin, ngunit kapag napagtanto mo, ako ang naging taong may kakayahang makamit ito. Dahil ang landas ay mas mahalaga kaysa sa kapalaran. Ang panaginip ay ang kumpas lamang, ang disiplina ay ang alchemy na nagbabago sa iyo. Bawat araw kapag nilalabanan mo ang tukso na sumuko, muling isinusulat mo ang iyong sariling kwento. Ang matandang iikaw di ang nagtatago pagkatapos ng mga dahilan na nanginig sa harap ng takot at ipinagpaliban ang pagkilos, namatay ng tahimik. Sa lugar nito, ang isang bagong pagkatao ay ipinanganak, puro, matatag, walang humpay sa martsa nito. Hindi nagtanong si Stoic, kailan ako magkakaroon ng gusto ko. Tanong niya, sino ako ay naging isang paraan? At kung ang sagot ay mas malakas, mas ligtas, mas malaya, pagkatapos ay nanalo ka na. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi isang panlabas na tropeo, ngunit isang panloob na katiyakan, hindi na ako alipin. Hindi sa katamaran, hindi sa opinyon ng iba, hindi sa pagpasa ng emosyon. Ang kalayaan na ito ay mas malakas kaysa sa anumang material na gantimpala. Ito ay ang bigat ng isang sandata na hinuhusay sa apoy ng pagkakapare, pareho. Ang disiplina ay mailihim, pinapayuhan ito ng mga agarang gantimpala. Ang mga unang araw ay isang labanan laban sa iyong sarili. Ang mga unang linggo, isang sayaw na may pagdududa. Ang mga unang buwan ay halos hindi napansin, na parang walang nagbabago. Ngunit pagkatapos, tulad ng isang ilog na aalis ng bato ay bumagsak sa gout, may nangyayari. Napansin mo na ang iyong focus ay sumuko. Iyon ang kasabihan na hindi sa napakadaling naging mas madali. Ang pagkabalisa na iyon ay nawala ng lakas. Iyon, sa unahang pagkakataon, naramdaman mo ang rudder ng iyong sariling buhay sa iyong mga kamay. At pagkatapos ay naiintindihan mo, ang disiplina ay hindi isang bilangguan. Ito ang susi na magbubukas ng cell. Tinawag ito ng mga Stoics na panloob na pagkakasunod, sunod di ang sandali na hindi ka na naglalaro ng mga pangyayari at naging kanilang arkitekto. Ano ang isang beses na inalog sa kanya ngayon ay dumulas, dahil hindi ka na isang driftboat, ngunit ang kapitan na sumusubaybay sa ruta. At may darating na araw na gumising ka hindi dahil kailangan mo ito, ngunit dahil ganito ka na ngayon. Ito ang punto ng walang pagbabalik. Dahil hindi na ito pagsisikap, ito ay pagkakakilanlan. Ang pinakamaganda sa disiplina ay ang katahimikan. Hindi siya humihingi ng palakpakan, hindi humingi ng pagpapatunay. Ito ay kumikilos lamang, araw-araw, nang walang kasanayan, nang walang pagganap, nang hindi nakasalalay sa pagkilala sa iba. Ito ay isang puwersa na hindi nangangailangan ng spotlight na umiiral. Alam ng totoong Stoic, ang tunay na disiplina ay hindi nakikita. Huwag sumigaw ng itingnan kung paano ako nakatuon, bulong niya, buhay lang ako ng ganito. At iyon ay tiyak kung bakit ito ay mas malakas kaysa sa anumang pagpasa ng pagganya. Hindi ito pagod, hindi bumagsak, hindi naghihintay para sa inspirasyon. Pagsulong lamang. Maaari kang pumunta sa lahat ng paraan sa hindi nagpapakilala, walang mga ad, walang mga post, walang mga saksi. Ngunit pagdating mo, ang iyong postura, ang iyong boses, ang iyong tingin ay magsasabi sa iyo. Sapagkat ang disiplina ay gumagana sa pipi, ngunit ang mga resulta nito ay tulad ng kulob. Ang isang layunin na walang disiplina ay isang mirage na sa paglipas ng panahon ay nagiging sakit. Una, hinihimok niya ang mga pangako, testy. Manhid na may ilusyon na may oras pa, sa wakas, dinurog nito ang bigat ng maaari itong maging. Wala nang mas masakit kaysa sa pagdala ng multo ng bersyon na iyong ipinagkanulo. Si Stoic ay hindi naghahanap ng inspirasyon. Nagtatayo siya ng daan. Alam mo na kung hindi ka handang bumangon kapag humihingi ang katawan ng pahinga, upang magpatuloy kapag ang mga resulta ay tumatagal ng oras, upang isulong kapag ang lahat sa loob mo ay lumalaban. Kung gayon hindi ito handa para sa panaginip at mas mahusay na sunugin ito ng matapat kaysa magpakain ng kasinungalingan. Ngunit kung handa na, ang disiplina ay magiging iyong tabak. Puputulin nito ang takot sa pamamagitan ng ugat, pruning ng labis,
pag-sculpting ng karakter nito, at gabayan ito, matatag, walang tigil, walang awa sa iyong sarili, ngunit may isang hindi nababagabag na puwersa. Hanggang sa isang araw gumising ka at napagtanto, hindi lamang ito isang tao na may isang layunin. Ito ay isang taong may kakayahang maabot ito. At ang katiyakan na iyon ay hindi nalalabas. Maaari mong hilingin, mangarap, isipin, ngunit kung walang disiplina, lahat ito ay magiging usok. Ang bawat araw ng hindi pag-asa ay hindi lamang nag-aalis sa kanya mula sa layunin, tinatanggal nito ang iyong pananampalataya sa iyong sarili. Ngayon, tanungin ang iyong sarili sa tanong na mahalaga, nangangarap ka ba o naglalakad? Kung maglakad ka, sundin. Kung hindi ka pa nagsimula, magsimula ngayon nang hindi naghihintay para sa perpektong sandali, nang hindi naghihintay na makaramdam ng handa. Ang pagkilos ay nangunguna sa pagganyak, hindi kabaligtaran. Sapagkat ang mga ordinaryong araw, ang mga hindi nakakakita ay ang mga nagbabayad ng mga alamat. Ang gawain ay ang luad, ang disiplina, ang potter. At kung ano ang ipinanganak sa prosesong ito ay hindi lamang isang resulta, ngunit isang bagong bersyon ng iyo. Hindi nakikilala para sa mga nakilala sa iyo dati, hindi maiiwasan para sa mga makikilala ka pa rin.